Germs, good afternoon. For your information lang, tsaka for awareness. Para sa ating mga gumagamit ng Honda Oil. Ayan, nakikita nyo sa inyong harapan, meron tayong tatlong container ng Honda Oil na 1 liter. Itong nasa gitna, ito yung bagong sticker or packaging ng Honda. Tapos yung nakikita nyo yung dalawa sa gilid, ito, na dala ng customer, ay ito yung dating itsura ng Honda natin. Tapos ganon din to, itong 40 na to. Yung dalawa na to, ito yung itsura ng old natin. Old sticker ng Honda tsaka old packaging niya. For awareness lang para sa ating lahat. Ito kasi dala to ng customer. Itong mayroong nakalagay na CS. Ito. Dala to ng customer natin. Ang kwento niya, nabili niya rin daw to sa kasa or dun sa Honda. Hindi natin na sigurado kung totoo yung sinasabi ng customer natin, pero yun ang sabi niya. Tapos ang bili niya dito ay nasa 300 plus, 350 yata or 330. So yun yung pagkakakwento niya. Eto, wala na tayong stock neto kasi phase out na yung ganitong itsura ng Honda 1 month ago pa. Ito. Ngayon, ang itsura ng Honda Oil natin ay ganito na. Para sa kaalaman din ng lahat, ito, lumabas to 1 month ago dito sa shop namin. Ewan ko lang sa ibang shop kung kailan sila nagkaroon ng ganitong stock. Pero sa ngayon, wala nang lumalabas na ganitong sticker tsaka ganitong packaging style. Wala nang lumalabas na ganyan. Ganito na lang ang lumalabas sa atin. Wala nang nakalagay na 40 tsaka yung ibang detalye na kagaya nitong luma. Kaya tayo gumawa ng video na to for awareness lang sa lahat na gumagamit ng Honda. Kasi meron tayong nakitang kakaiba dito sa na to, sa oil na to. Mamaya di-discuss natin kung ano yung nakita natin dito. Tapos mamaya din isasali natin yung laman nito kasi nagtira tayo dito Nagtira tayo ng sample kasi yung dala ng customer natin nasa 800 plus yung yung dala niya kasi bawas na to Nagtira tayo ng konting sample lang para may pakita sa inyo. Ayun, isasali natin yan dito mamaya. Tapos etong tinda namin sa shop na galing Laguna, sa kasa rin namin yung kinukuha. Yasalin din natin yan. Tapos itong itong old stock natin. Ito kasi may pangalan kasi to. May may-ari nito Iniiwan lang dito sa shop para once bumili siya ng bago, pwede niyang gamitin ulit to. Balikan natin tong mga to, yung isasali natin mamaya. Germs, ngayon ang gagawin natin, ipagko-compare natin tong dala ng customer natin tapos itong stock natin dito sa shop. Ipagko-compara natin yung kanilang packaging kasi mahirap din naman magsalita ng tapos ayaw naman nating sabihin na fake to tapos original to. So ang gagawin lang natin, pagko-comparahin natin tong dalawa na to. Ayun, hingi na lang tayo ng tulong sa ibang mga eksperto or dun sa ibang mga makakapanood nito na i-comment nyo kung ano ang palagay nyo dito sa langis na dala ng customer namin tapos itong langis na tinitinda namin galing sa Laguna. May kinukuhanan kasi kami na kasa sa Laguna na ang mga tinda talaga nila ay mga genuine parts. For example, itong mga part na to, mga CVT part namin, ayan, mga genuine lahat yan. Mga pyesa sa CVT tapos sa makina. Meron tayong mga pyesa dito. Papakita ko sa inyo. Ayan, lahat ng nakatab na yan, mga genuine parts yan. Ang kinukuhanan namin yan, kasama tong langis namin na tinitinda dito sa shop, ay same lang. Same lang ng pinagkukuhanan. Pero sa ngayon, hindi tayo sigurado na legit na Honda tong dala ng customer natin. Kasi, i-check din natin yung physical appearance ng kanilang packaging, kung ano yung pinagkaiba dito sa tinda natin na mas may mas may confidence tayo na legit yung tinda natin na Honda compared dito. Pero ulitin ko, hindi natin sinasabi na fake to. Kayo na ang humusga, yung mga eksperto dyan, yung mga nakakaalam talaga, kayo na yung magsabi ng lagay nitong dala ng customer namin. Ngayon, mag-umpisa tayo sa logo muna. Mag-umpisa muna tayo sa logo ng Honda dito, tapos dito. Tapos etong bagong packaging na to, hindi na natin to i-compare kasi wala pa naman tayong na-encounter na kakaiba na packaging or item na dala ng customer. So ito, mamaya isasali na lang natin to. Titingnan din natin kung ano itsura
nung oil na to pag naisali na natin siya dito sa baso natin. Pero sa ngayon, ito muna, itong dalawa muna yung i-compare natin. I-compare muna natin yung logo ng Honda. Ito, yung nandito, tapos ito. Pasensya na nga pala kayo kasi medyo madumi na yung mga botelya natin or yung mga container natin kasi ano na to parang leftover na to. Leftover na to mga to. Ito yung dala ng customer, medyo malinis pa. Medyo nabasa kasi yung container ng customer natin kaya nawala yung likod niya. Ito yung likod niya, ito, ayan. Natanggal lang dun sa pagkakadikit Ayan yung likod na sticker nung dala ng customer. So mag-umpisa muna tayo dito sa logo ng Honda. Ayan o, tingnan nyo. Ayan yung logo ng Honda na tinda natin. Kung mapapansin nyo, maganda, buo, tsaka medyo crisp talaga yung ano niya yung pagkakagawa ng logo na to. Next, ito naman yung dala ng customer natin. Ayan yung logo niya. Hindi siya ganun kalinaw, hindi rin siya ganun ka-emboss yung pagkakagawa ng logo niya. Ito yung tinda natin. Kitang-kita natin yung Honda. Kitang basang-basa natin yung logo. Compare natin dito sa dala ng customer natin. Sobrang laki ng pinagkaiba nung part na yon. Doon sa logo pa lang. Sara muna natin maigi to, baka tumapon. Ngayon, tingnan naman natin yung ilalim. Yung ilalim dito. Kung mapapansin nyo, basang-basa nyo rin yung Honda Philippines Inc. na naka-emboss. Tapos, yung logo ng Honda. Ayan yung makikita natin sa ilalim. Ito yung ano natin. Ito yung tinda natin dito sa shop. Tapos, ito naman yung dala ng customer. Tingnan natin yung ilalim. Although nababasa nyo rin yung Honda Philippines Inc. pero hindi siya ganun kalinaw kagaya nung nandito sa shop natin. Tapos wala din yung kanyang date stamp dito. Banda rito sa tabi ng Honda logo. Ito kasi may date stamp kasi to. Yung parang may arrow na yan na maliit. Meron tayo nyan. Tapos yung pagkaka-emboss ng Honda Philippines Inc. masyadong malaki or mataas. Hindi kagaya nito, masyadong mababaw. Yan, diba? Kitang-kita nyo yung diferensya. Kitang-kita nyo yung diferensya nung tinda namin tapos yung dala ng customer. Tapos tingnan nyo rin yung recycle logo. Yung may number 2. Yung nasa baba, yung sa shop. Yung nasa taas, yung dala ng customer. So doon pa lang sa packaging, meron na agad tayong mga nakitang kakaiba doon sa dala ng customer. Tapos yung tinda natin dito sa shop. Ngayon, punta naman tayo dito sa likod. Ulitin ko, ito yung tinda natin sa shop. Ito yung dala ng customer. Same lang ulit yung logo ng Honda dito. Tapos yung dito naman may logo din. Pero tingnan nyo yung pinagkaiba niya. Sobrang linaw din ng pagkaka-emboss ng logo ng Honda dito. Compare natin dito sa kabila, hindi siya ganun kalinaw. Although nababasa natin yung Honda, nare-recognize natin yung wings. Pero hindi siya kaparehas nito. Mas detalyado kasi itong logo na to compare dito sa isa. Compare dito. Next naman natin titingnan yung logo din nung takip natin tsaka yung kulay. Ito yung sa shop natin. Tapos ito yung logo nya. Same lang din yung dito sa logo dito sa baba. Ito naman naka-concave naman to. Yung logo nakabaon. Mas detalyado rin yung part na to compare dito sa dala ng customer natin. Kaya yung mga eksperto natin dyan sa pagtingin ng Honda oil or yung mga lumalabas na imitation tapos original, paki-comment nyo na lang kung ano yung tingin nyo dito sa dala ng customer tapos itong nasa ano natin, itong tinda natin sa shop. Okay, next naman nating titingnan dito sa label tsaka packaging nitong Honda oil na to ay yung kanyang sticker. Yung kulay, yung print, tapos yung detalye nung mga nandito sa sticker na to. Etong part na to, hindi ko alam kung magre-register to sa camera or dun sa screen ninyo. Pero i-explain ko na lang. Eto, dala ng customer, itong blue na to, light to, light. Light yung kulay niya. Compare dito sa tinda natin sa shop, medyo dark to. Mas blue na blue tong kulay na to compare dito. Tapos etong picture ng etong picture ng CVT natin, ito.
kung nakikita nyo yung engine natin dito, yung kanyang CVT, makikita nyo yung alloy part ng makina. Ito, yung nasa baba, nandito sa gilid, tapos nandito sa taas. Yan, sa may, yung pinaka CVT natin mismo. Makikita natin yung picture na, may imagine natin yung aluminum part ng makina. Ngayon dito, etong mga to, hindi natin makita na aluminum to, parang naninilaw kasi siya. Ayan o, tingnan nyo yan. Compare natin dito, ayan o. Kulay white siya or kulay silver. Kasi ano siya, nire-represent niya yung aluminum part ng makina. Kaya ganyan yung itsura niya. Ganon din dito sa head ng makina, sa taas. Tapos itong logo ng ESP dito sa may filter natin. Ayan, kitang-kita natin yung detalye. Compare natin dito. Ayan o. Compare natin dyan. Ito yung dala ng customer. Ito naman yung tinda natin. Sobrang laki ng pinagkaiba nung print niya tsaka ng kulay. Next naman natin yung logo ng motor dito. Ayan. Yung scooter dito na picture. At tapos ito. Tingnan nyo yung diferensya. Ito dark black. Ito hindi masyado. Hindi ko lang talaga alam kung nagre-register sa screen nyo yung kulay na sinasabi ko. Pero pagdating kasi dito sa akin, kitang-kita ko yung malaking pinagkaiba nung label natin. Dito na lang, ito na lang tingnan natin. Itong engine na to, yung CVT nya, tapos ito. 'Di ba? Ang layo, sobrang layo ng pinagkaiba niyan. Next naman natin yung ito, yung nakalagay na approved by Honda R&D Japan, net content 1 liter. Tapos ito naman siya, approved by Honda R&D Japan, net content 1 liter. Ito light, hindi siya naka-bold. Ito naka-bold siya. Tapos yung number din iba. Compare natin dito, M063 HM C3 71, ito 18. Sa number, hindi ko alam kung normal lang na nagkakaiba yan. Kaya i-comment nyo na lang kung dapat ba magkaparehas yan o dapat magkaiba rin. Yung gulong nyo, sobrang labit na dito. Mahuhulog na tong motor na to. Eto, yung gulong nya, mahuhulog na dito sa bangin dito. Ayan, yung gulong nya, malapit na mahuhulog. Tapos ito, ayan, malayo-layo pa. Meron pa siyang 1 kilometro dito. Ano pa ba? Ano ba bang gagawin natin dito? Sa font color din, iba talaga yung kulay nito eh. Iba yung kulay ng tinda namin. Ayoko sabihin original eh. Tapos ito. Ayan o. Tingnan nyo. Sa JRM blue. Ito dark blue. So parang navy blue na to. Diba? Ang layo ng diferensya. Kasi kung iisa lang yan, kung iisang pinanggalingan yan, dapat iisa lang yung kulay niya, isa yung print niya. Pati yung logo, dapat iisa din. Ngayon, dito naman sa likod, hindi na natin may compare masyado yung sticker kasi natanggal na nga. Tapos nabasa na rin to eh. Ito na lang yung stamp niya dito. Ito na lang yung date stamp niya dito. Hindi ko alam kung anong stamp to, manufacturing or lot number, hindi ko alam. Ito kasi meron. Tapos ito, mayroon siyang date dito, 31 May 2023. Siguro manufacturing date to. Tapos ito yung kanyang lot number. Dito sa dala ng customer natin, wala siya ditong kahit anong mark ng date of manufacturing tsaka lot number. Wala siya kahit ano. Wala siyang kahit anong information. Yung amoy niya medyo kakaiba siya. Ito, iba tong amoy neto. Etong tinda namin, iba yung amoy. Ito, iba rin yung amoy. So, mayroon siyang magkaibang amoy. Pero, hindi naman natin makikita sa ano eh. Hindi natin malalaman yung original tsaka yung imitation na langis kung hindi natin to bubuksan. Ngayon, dito sa physical appearance, dito natin siya malalaman. Kasi kung aamoy natin, tatanggalin pa natin yung seal. Ito kasi may seal to dati, pero nabutas na natin. Ito ganun din. Ayan, may seal siya. Parehas lang siya may seal. Pero kung bibili natin to ng brand new, hindi natin siya maaamoy kasi pag inamoy natin, kailangan natin siyang butasin. Kung gusto nyong ma-check yung bibilihin ninyong langis, pwede na tayo magbase dun sa physical appearance niya, sa sticker, packaging, tapos kahit sa mga logo. Logo dito, tapos manufacturing date, lot number, kung lot number man to.
Hindi natin alam. Pag ito wala, magduda na tayo dito sa ganito. Ngayon naman ang gagawin natin, i-compare natin yung mga kulay niya. Unahin na natin tong bagong langis natin. Ito na lang muna yung isasali natin, yung bagong packaging ng Honda, para malaman niyo yung yung kulay. Okay, ito yung kulay nung natin, yung bagong Honda oil natin. Ayan yung itsura niya. Para sa mismong oil makita natin yung pagkakaiba nilang tatlo. Next naman natin, etong natin, isasali naman natin tong langis natin dito na isa, yung 40. Okay. So itong dalawa na to na tinda namin sa shop, ayan yung itsura niya. Tapos yung kulay nung langis niya halos hindi naman nagkaiba. Ayan yung itsura niya. Ito yung galing dito sa bagong packaging ng Honda. Ito naman yung pinagkumparahan natin dito sa dala ng customer natin. Ngayon ito, konting-konti na lang laman nito kasi naisali na natin yung iba eh. Humingi lang tayo ng konting sample dun sa customer natin, kasi gusto natin ipakita sa inyo para ma-aware kayo. Konti lang yan kasi konti na lang natira eh. So ayan yung kulay nung langis na dala ng customer, itong 40 scooter oil fully synthetic. Ayan yung itsura nya. Ito yung kulay nya. Tapos ito yung kulay nung pinagkukumpara natin. Ayan. Yung amoy nya, ayan, mas masasabi natin na mas matapang yung amoy nito. Mas matapang yung amoy niya compare dito sa tinitinda natin. Amoyin mo nga ate. Ayun, sabi ni ate, mas matindi pang amoy ni ate. Ito talaga matapang talaga yung amoy niya. Mas matapang siya. Ito may amoy pero hindi ganun ka lakas, hindi ganun ka tapang. Ito iba. Iba yung amoy nito. Tapos ito, wag na natin to masyado munang kasi wala pa tayong makuhanan ng comparison nito eh. Wala pa tayong na-encounter na mukhang hindi legit na langis. Kaya ang pagbabasehan lang natin dyan sa tatlo ay yung mga kulay nila. O yan o. Ilapit ko lang yung camera natin. Tapos gamit lang tayo ng isang background. Okay, ulitin ko. Ito yung bagong packaging ng Honda. Ito yung 40 na dati natin tinda. Tapos itong isa na to, ito yung dala ng customer. Kung mapapansin nyo, ang layo talaga ng diferensya ng kulay niya. So ayun na lang muna para sa video na to. Maraming salamat sa inyo sa panonood. Ayan, hindi ko masabi na 100% na fake or hindi legit tong Honda na nabili ng customer natin, kasi hindi naman talaga tayo eksperto sa pagtingin ng mga fake and original na produkto ng Honda. So ito ay bibigay natin sa inyo, kayo na bahala mag-decide kung ano sa tingin nyo yung itsura, or ano sa tingin nyo kung totoo ba or fake itong Honda na to. Tapos syempre nananawagan din tayo sa Honda, mga dealership, kung pwede nilang i-check tong mga ganito na kumakalat sa market. Kasi sabi ng customer, hindi ako sure kung totoo yung sinasabi niya. Sabi niya kasi sa Honda niya rin to nabili. Pero tatingin ko kung sa Honda niya to binili, hindi magtitinda ng fake na item ang Honda. Kaya yun, i-comment nyo na lang kung ano sa tingin nyo, kung fake or original ba yung nabili ng customer natin. Kasi sobrang laki nung pinagkaiba nung langis niya dun sa tinitinda natin. Yung tinda natin dito sa JR Motorworks, kampante naman kami na legit yung tinitinda namin, kasi kilala namin yung pinanggagalingan ng produkto namin. Yung dala ng customer, yun ang hindi kami sigurado. Kaya sa mga mas nakakaalam or sa mga mas nakakaintindi ng packaging natin, i-comment nyo kung ano yung tingin ninyo, para yung ibang mga kagaya ko na hindi rin naliliwanagan or medyo malabo din yung
pagtingin sa mga ganito, matuto kami sa mga eksperto na kagaya ninyo. Marami dyan nagtatrabaho sa Honda na possible na makanood nito. Ito sana, kung fake man to, sana hindi na to kumalat sa market kasi kung peke yung langis na nilalagay natin sa mga motor natin, possible na magkaroon tayo ng damage or madamage yung mga engine natin or yung mga makina natin dahil dun sa mga langis na kagaya nito, no? Sa mga customer naman na gumagamit ng mga kagaya nito, siguraduhin natin na legit talaga yung nabibili nating mga langis. Mapa Honda man yan, Yamalube or Yamaha, Suzuki, ayan, pwede tayong mag-check ng mga legit na item sa online. Tapos pwede rin tayong maghanap ng mga trusted na shop na malalapit sa atin. Tapos pwede tayong magtanong sa mga kagrupo natin, pwede natin ipa-legit check yung ano natin, yung mga item kagaya nito. So ayun lang, kita-kita tayo sa susunod na video natin. Pag may na-encounter tayo na kakaiba about dito sa bagong packaging ng Honda, ito kagaya nito, isusubukan din natin i-compare itong tinda natin na galing sa supplier natin sa Laguna. So ayun, sana may natutunan kayo sa maikling video natin ngayong umaga. Maraming salamat sa inyo. Kita-kita ulit tayo sa susunod na video. Jeff Rocks.